everyone, my name is Michelle F. Gilaran and together with my partner, my name is Baby Jane Kumagpi. And you are watching BB and M Show. Hello everyone, good morning. Ako si Rahima Madale and currently hindi ako nag-aaral. Kasalukuyan din na nagtatrabaho ako sa Foundever, Palawan. So sa socio-political po, mayroon ka po bang isyong nararanasan ngayon? Okay, that's a very good question. Well, as for now, bilang isang out of school na isa sa mga kabataan, syempre, lalo na bilang isang Muslim, sa ngayon, wala naman akong napapansin or wala naman akong nararamdaman ng mga issue or problema na pwedeng maka-apekto sa akin, di ba? So, kasi alam naman nating lahat na meron namang mga kababayan natin, mga nasa gobyerno na kalahi naming mga Muslim, kagaya naming mga Muslim, na nagpapatuloy pa rin sa pagbibigay ng karapatan namin bilang mga Muslim dito sa ating ekonomiya, sa ating ginagalawang mundo. Bilang kabataan na nagtatrabaho, mayroon po ba kayong mga problemang kinakaharap na konektado sa economic issues na nararanasan niyo? Okay. Dahil nga maaga nga akong kailangan kong maghanap agad ng mapagkakakitaan, syempre, hindi natin mapagkakaila ngayon na yung mga kinikita natin sa out-of-government industry is hindi talaga siya sapat, lalong-lalo na pagdating sa ekonomiya. Kasi alam naman natin ng mga bilihin ngayon, sobrang ang tataas ng mga presyo, ganyan. So, hindi siya sapat kasi meron din naman kasi ako ng mga kapatid na sinusuportahan, ganyan. Kaya medyo nahihirapan ako pagdating sa ating economy talaga ngayon. So ngayon sa problema pong ito, paano nyo po ito nasusolusyonan? Simple lang, kahit na mahirap siya talaga ma-cope, syempre kailangan natin na i-budget na lang yung mga pinakakailangan talaga ng pamilya, ng sarili, ganon. Isi-set aside natin yung mga bagay na parang hindi naman ganon ka necessary sa pang-araw-araw natin. So, ang ganda ng sagot mo. So, ito, very broad ng katanungan nito. Meron po ba kayong na-experience na cultural issues ngayon bilang manggagawang Pilipino? Okay, sa cultural naman, as of now, meron akong ibang mga nakakaharap ngayon such as merong mga discrimination, especially like sa aming religion ng Islam, ganon. Lalo na kapag salamuha kami sa iba, ganon, minsan nakakaramdam kami ng parang feeling namin hindi kami belong sa ginagalawan nating ekonomiya ngayon. So yun. Paano nyo po ba sa culture na yun, paano nyo po ba ito na susolusyonin? Isa sa mga solusyon na ginagawa ko dyan is ini-embrace ko kung ano talaga yung dapat na pinanghawakan ko bilang isang Muslim. Kasi dapat ako na lang yung kumbaga nakikibagay, ganyan, kasi hindi naman na siguro kailangan masyado na ipilit natin yung mga bagay-bagay sa kagustuhan natin. Siyempre kung ano lang yung nandyan, yun na lang yung kailangan natin i-handle, di ba? Hindi natin kailangan na, Mahirap nga namang makipagbagay sa ibang tao na iba-iba ang kulturang ginagawa. Tama. Salamat. So, ngayon, bilang Muslim, may mga katanungan lang po kami tungkol sa mga spiritual issues na kung meron man po kayong kinakaharap na spiritual issues. Okay, spiritual issues. Kagaya nga ng sinabi ko kanina, alam niyo ba, minsan bilang syempre meron tayong pinanghawakang religion, di ba? Minsan nahihirapan tayo na i-embrace yun. Bakit? Kasi nagkakaroon tayo ng conflict din sa sarili natin. Nagkakaroon tayo ng ang dami-daming questions kung bakit parang kakaiba ba tayo sa iba, ganun. So, sa akin naman, dahil nga parang iba yung
paniniwala ko sa mundo na ginagalawan ko, medyo nahihirapan ako na i-adjust yung minsan yung pangunawa ko, ganun. Yun lang naman sa ngayon. Sa bagay, iba-ibang relihiyon, iba-ibang paniniwala. Mahirap nga namang makipag sabayan sa ibang relihiyon kasi syempre, hindi mo naman sila mapipilit na paniwalaan yung paniniwala mo, di ba? So, partner, lipat tayo sa environment. Nakikita mo ba dito sa paligid natin, may problema po ba kayo sa environment, sa kalikasan, sa mga basura, sa paligid? Ano po ba mga problema mo sa paligid? Sa paligid, wala naman. Aside from mga kalat nga lang, ganun. Oo, parang naging nature na lang din sa paligid natin na magkaroon talaga ng mga kalat, which is not good talaga kasi nga alam na natin yung mga possible effects noon, di ba? Sa mga kalusugan natin, especially sa mga kabataan, sa mga senior citizen, di ba? Na mahina yung kanilang mga resistensya na kulang sila sa mga let's say immune system, ganon. So yeah, yun lang, doon ako nababahala talaga sa ngayon. So, bilang babaeng Muslim, manggagawa, ano po yung mga issues na inyong kinakaharap mo? Bilang babae. Okay, Kita. Paano sa trabaho? Okay. Isa sa mga, alam naman natin lahat, di ba, na pag pinasok mo ang pagtatrabaho, sobrang napakahirap noon, nagko-conflict ka sa time, lalo-lalo na isa sa mga bagay ang pakikipagsalamuha mo sa mga katrabaho mo, di ba, sa environment ng ginagalawan mo, and bilang babae naman, nahihirapan talaga ako sa totoo lang na parang ibagay yung sarili ko, especially 18 years old pa lang ako, and sa kasabayan ko sa mga work is may mga edad na talagang masasabi mong mga adult na talaga na parang pasok sila sa trabaho na yun, di ba? Kasi nga may mga experiences na sila, yung iba tenured pa nga. And nahihirapan ako na ibagay yun sa akin kasi nga bukod sa babae ako na parang iniisip nila parang ang hirap naman ito pakibagayan kasi nga ikakaiba talaga ako sa kanila eh. Bukod sa babae ako ganun, nagko-contact din sa edad ko. Yeah. But isa sa mga isa sa mga ginagawa kong solution diyan is yung parang ako yung nagdadala ng sarili ko. Bumabagay lang ako doon sa mga tao na feeling ko makakasabayan ko lang rin kasi yung hindi naman lahat na porket maedad ka na is seryoso na talaga sila sa environment, di ba? Meron pa rin naman tayong pwedeng makasalamuhan ng mga ka-vibes lang din natin. So yun, doon ko binibilang na lang yung sarili ko, in-enjoy ko na lang yung environment. Yes, thank you. Natapos Yan. din tayo. Ang ganda ng mga sagot ng ating nakapanayam ngayong araw. Thank you. Maraming salamat po sa pagbigay sa amin ng oras ninyo. Alam namin may trabaho pa siya pagkatapos nito. Salamat po sa pagbigay ng opportunity na ma-interview namin ang aking partner. So, yan. Dito na nagtatapos ang aming first interview at sa susunod na kabanata ay abangan, makakasama natin yung Meron pa kaming dalawang i-interviewin. So, yun. Salamat sa pakikinig. Maraming salamat din. Maraming salamat sa inyo. Magandang araw sa inyong lahat. Nagbabalik kami ng aking partner. At ngayong araw, meron tayong espesyal na bisitang makakasama. Huwag na natin patagalin pa. Please welcome Mr. Adonis. I am Adonis Carquilo Santimano, 30 years old from Tinigiman, Princesa City. Sige, simulan na po natin. Bilang isang worker po, meron po ba kayong mga issue na nakakaharap sa social media? Actually, meron naman talaga tayong mga kumakaharap na issues about political. So, in my own experience and personal experience, example na lang sa barangay, ang nangyayari ay pabalik-balik lang yung mga politiko natin. So, walang nangyayari sa ating barangay kasi nga ipinabalik-balik lang natin yung ating mga political na naihalal hanggang sa ang ginagawa nila kinakat na lang nila ng kinakat yung pondo for personal na lang nila ginagamit. So ang nangyayari, walang naibibigay doon para sa mga tao, para sa barangay. So sa halip magkaroon ng project, wala tayong nakikita ng project na nagiging output nila for how long na nakaupo sila o naihalal natin sila bilang barangay official. So wala tayong nakikita. So yan yung mga personal na alam ko na nangyayari sa atin about sa political, socio-political issues natin. So bilang manggagawang Pilipino po, paano niyo po nalalagpasan yung mga ganung klase ng issue sa isang barangay? So ang ginagawa na lang natin halimbawa, naihal natin sila ng ganon. So iniisip natin na makakatulong sila sa atin sa pagpapaunlad. So sa pagbibigay na maibigyan nila yung pangangailangan natin. At sana ang iniisip natin sana makatulong sila hanggang sa pagkakaroon natin ng mabigyan tayo ng maayos na trabaho. So bilang manggagawa sa akin mahirap yun kasi
hindi nila naibibigay yung dapat para sa tao na benepisyo, hindi napupunta lang sa kanilang mga personal na pangangailangan. Yun. Sa tungkol naman po sa economic, meron po ba kayong mga isyong nakakaharap bilang isang manggagawang Pilipino? Actually, meron naman talaga. About sa economic, so ito yung halimbawa na lang ngayon yung pagtaas ng presyo ng bigas. So tumaas yung presyo ng bigas natin ngayon. Sa amin na mga manggagawa, mahirap yun kasi nagiging issue yun. Yung lang, yung commercial price nila ngayon is 50 plus or 60 plus ganun. So katulad sa amin na mga manggagawa, mababa lang naman yung sweldo namin. Katulad sa akin na skill na electrician, ganun, magkano lang yung minimum salary natin dito sa Puerto? Nasa 385 lang yata. So bibili ka ng bigas, bibili ka ng pagkain. Okay lang yun sa amin na mga wala pang halos binubuhay sa okay yun. Pero kapag pamilyadong tao, may anak ka na 2, tapos nag-aaral sila. So kulang na kulang yung 385 o yung minimum wage natin dito sa Puerto Princesa. Doon pa lang yun sa pagtaas ng presyo ng bigas. Paano kapag bumili ka ng ulam, pambaon ng anak mo, ganun. Siyempre mahirap yun, di ba? Ang hirap pagkasyahin ng ganong kalahing kinikita mo. Sinabi niyo po kanina na financial issue na ang hirap tipidin ng kinikita ng isang skilled electrician. So paano niyo po nalagpasan yung ganong klase ng problema? Kung kasi, kung halimbawa niyan, sabi mo tinatanong mo sa akin na kung paano ko nalalagpasan. Sa akin kasi, wala naman akong anak, wala akong asawa, ganun. So, kahit pa paano, hindi pa ganun kalaki yung pangangailangan ko, hindi katulad ng ibang family. Kaya kahit pa paano sa akin, nai-adjust ko pa rin yun. So, budget. At saka hindi lang naman yun ang ginagawa ko, hindi lang naman ako nag-electrician, nag-welder din ako kapag kami yung mga sideline ba. Para kahit pa paano i-income na mga pasok hanggang sa magkaroon ka na makakuha ka ng savings mo. Bilang isang manggagawang Pilipino po, meron po ba kayong mga isyong kinakaharap tungkol sa culture? Sa culture naman meron naman. Halimbawa niyan siguro sa yung katrabaho mo na Muslim o Kristiyano o gano'n. Siyempre minsan kultura nila talaga, hindi lang kultura kasi yung kultura, kaugalian yun Yun. Pero sa kanila kasi, bawal ka kumain ng baboy, gano'n. So, kapag ikaw Kristiyano at kasabay mo silang kumain, ulam mo yung sinasabi nilang haram, talagang dapat na mag-adjust ka. Hindi ka makikiharap doon sa mesa nila, hindi umalis ka na lang o lumayo ka ng konti para naman hindi sila ma-offend o magkaroon kayo ng kailangan marunong ka makisama about sa culture ng bawat isang So, nasagot niya na yung tanong kung paano niya na kinakaharap yung ganong klase ng issue na. Tingin ko naman hindi naman siya ganun kalaki ng issue. Maganda nga yun na nagkakaroon ng adjustment between two religions. So, Sa environment po, sa kalikasan, meron po ba kayong isyong kinakaharap bilang isang manggagawang Pilipino? sa environment naman, kalikasan natin. So mayroon naman talaga. Yung halimbawa na lang ito, kapag ka nagtatrabaho ka outdoor, di ba sa atin ngayon yung global warming kasi ang tawag nito, halos maubos na yung mga puno dito sa atin. So uminit yung panahon. Kaya yung global warming, pag nagtrabaho ka outdoor, alam mo ba yung hindi ka na makatagal, hindi ka na aabot ng alas 10 na umabot sa initan. Kasi nga, sobrang init na. Mapapasok ka talaga. Tingnan nyo na lang yung kulay ko. Di ba? Kaya ang ginagawa namin nag-a-adjust kami pagka mainit na. Yung trabaho na para sa labas, gagawin namin ng mas maaga. Tapos yung trabaho na para sa loob, gagawin namin yun kapag mainit na yung araw. Yun. Kasi nga, dahil nga sa global warming, ang init na hindi na rin kayang magtagal ng tao sa labas talaga. Sa gender, bilang isang lalaki po, manggagawang Pilipino, meron po ba kayong mga isyong kinakaharap bilang isang Actually sa gender, wala naman marunong naman. Ang kailangan lang dapat yan sa gender, meron kang kasama na lesbian or part ng LGBTQ+. LGBT, kasi mabanggit mo namin baka ma-offend sila. So, ang ginagawa ko naman sa mga ganyan, so ako mismo nag-a-adjust. So, marunong ka makisama, halimbawa, ikaw na lalaki, yung lesbian, yung kasama mo lesbian, marunong ka makisama, huwag mo silang babastusin. Halimbawa na lang yung pagbibigay na lang, pagsasalita nila ng okay lang naman yan sa kanila, tawagin mo sila, halimbawa lesbian sila, so okay lang yan sa kanila, tawagin mo sila ng ma'am, huwag mo lang silang tatawagin sir. Kasi masakit pa rin sa kanila yun ano pa rin yun yung tawag nila na babae pa rin sila babae pa rin sila, kaya
Kahit ano sila, lesbian sila, tawagin mo sila ng ayon sa gender pa rin nila. Kahit iniisip nila na gender nila yun. Kasi kapag tinawag mo sila ng sir, syempre parang insulto yun sa kanila. Kaya kailangan natin makisama kung ano ba, lesbian or LGBT, ganun. Maraming salamat po sa mga pagbigay nyo ng opinions nyo sa amin, pagbigay ng pag-share ng experience nyo sa ating mga manunood. At salamat din po sa pagpapa-unlock na ma-interview namin kayo ngayong araw. So, Maraming salamat. po. thank you po. Maraming salamat. Magandang araw muli. Nandito kami ngayon ng aking partner para hingin ang panayam ng isang estudyante mula sa Rizal, Palawan. Yeah, partner. Ano natin, pag natin patagalin pa, please welcome from Rizal, Palawan, Miss Jerosha Lipasana. Good morning, ma'am. Good morning. Yan. So, Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Jerosha Bella Lupasana from Brigham Young University, Pathway Connect, an online student. yan. Ngayong araw po, Miss Lipasana, mayroon na kaming mga katanungan. So, let's start with socio-political. Bilang isang estudyante, ano-ano po yung mga issue na kinakaharap ninyo na connected sa mga socio-political issues? Siguro yung corruption, una. Not only because of being a student, but also an individual. Dahil sa corruption, maraming nalalaganap na hindi pag-unlad sa ating lipunan. At nasasama na doon ang Departamento ng Edukasyon. At gayon pa man, nakakabilang din pagbibigay ng mga pangangailangan para sa mga estudyante. At dahil yon sa korupsyon. So sa corruption po, paano mo ba na susolusyonan yung mga ganitong problema bilang isang estudyante? Sa totoo lamang, ang corruption is prevailing in our individual lives. But also, as a student, we can be aware enough na yung corruption nangyayari sa atin. So, kailangan na imulat natin ang ating sarili na iwasan ito. At kinakailangan na hindi natin paggawin muli or sa mga darating na panahon na dapat ito ay maiwasan. So, second question. And maraming salamat. So, proceed tayo sa economic. So, halos lahat naman siguro mayroong kinakaharap na economic issues. So, kayo po, Miss Lipasana, ano po yung kinakaharap nyo economic issues ngayon? Economic issues, madami, pero isa sa mga nais mong ibahagi ay ang poverty. So, poverty is prevailing in our life, but also ito ay nagdudulot ng maraming problema para sa atin. At yung kahirapan na hindi na maiwasan dahil sadyang tayo ay mahirap o lumaki sa hirap. Pero dahil dito, bilang estudyante, nagkakaroon tayo ng boundaries or nagiging mababa at nawawalan tayo ng oportunidad na makakuha ng mas magandang edukasyon o makamta ng magandang edukasyon. So bilang isang estudyante po, paano mo ba na susolusyonan yung ganong problema? Siguro dahil dahil sa kahirapan din, kaya ako ay nagpapatuloy na magkaroon ng makamta ng edukasyon. So that, in my opinion, I cope this situation through education din. Kasi dahil sa edukasyon, nagkakaroon tayo ng magandang kinabukasan at hindi lamang dahil mas naibibigay ang tamang kaalaman para sa atin. Ngunit mas namumulat tayo sa ano ba talaga ang meron sa buhay natin. Maraming salamat sa sagot ni Miss Lipasana. Marami tayong makukuhang aral sa kanyang sagot. So ngayon, when it comes to culture naman, ano po yung mga nakikita niyong cultural issues ngayon o dati pa na-overcome niyo? Isa sa mga nagiging cultural issues na kinakaharap ko ngayon ay racial marginalization.
hindi lamang ako pero siguro or malamang marami ding tao ang nakakaranas nito. At isa na doon ay ang ating lingwahe. At bagamat tayo ay nag-aaral ng Ingles, ay tayo pa rin ay mas pinamulat na magsalita ng wikang Pilipino. Ngunit sa paraan na ako bilang isang estudyante na mula sa international school, I was able or should be able to talk in English. But I'm not more confident enough na magsalita ng ganong lingwahe. Pero sa kabila nun ay nagkakaroon ng boundaries at siguro hindi nagiging mas maayos ang pagbibigay ng expression sa aking mga thoughts at yun lamang. So, racial marginalization po yung issue na nakakaharap nyo, no? Bilang isang estudyante ng international school, paano nyo po ba na cope or nasusolusyonan yung ganitong problema? Siguro isa na doon yung tiwala sa sarili. Because I know na kapag nagkakaroon tayo ng tiwala sa sarili, the progression will comes. And kapag ginagawa natin na syempre pinapractice natin yung sarili natin, so we can cope doing those things kapag nagpa-practice tayo na mag-English. Pero I don't mind people na throwing negative thoughts about na maging kinakailangan na magkaroon or maging magaling mag-English. Pero I know there is always room for improvement. So, yun lamang. Isa sa mga environmental issues na nangyayari sa atin ngayon at nararanasan ko ngayon ay ang pollution. Pollution sa hangin, pollution sa tubig, at marami pang iba. At kung makikita natin, ito ay dahil sa gawa ng tao. At hindi ko i-deny na sariling gawa ito natin at sariling gawa ko ito. Pero kinakailangan dapat natin itong iwasan. So, sinabi niyo po kanina, ngayon, sinabi niyo po is pollution. So, bilang tao, dahil tayo nga naman ang may gawa ng pollution sa mundo, ano po yung ginagawa niyong way to prevent pollution na makatulong sa sustainable development, sustainable environment rather? Okay, so alam ko na bilang isang college student, maraming mga programa yung school or activities na inilunsad para magkaroon ng mga batas at para magkaroon ng awareness yung mga kabataan. So, we have to engage sa mga programs na yon. At ganun din, as an individual, matuto tayo na conserve yung resources natin at gamitin natin to sa tama at mabuti. Yes, thank you, ma'am. Last question na po. Bilang isang babae at last na question is gender. Meron po ba kayong mga isyong kinakaharap bilang isang babae ngayon? Ngayon, siguro, I should say, gender inequality. Kahit nagkaroon ng batas, nagkaroon ng mga proklamasyon para sa mga kababaihan, hindi pa rin natin maiwasan ang ganitong bagay na ang mga kababaihan ay para lamang sa bahay. Ngunit ang kababaihan ay may sariling taglay na hindi kayang maipaliwanag. But it is more on the inequality between man and women or girl and a boy. Pero, yun na nga. At dahil doon, bilang estudyante, nakikita ko yung pagkakaiba nun. Dahil mas maraming bagay ang inaakalang kayang gawin ng mga tao dahil isa kang babae lamang. So, sabi niyo po kanina, na-experience niyo yung there's a gap between men and the woman, no, na ang tingin ng society, ang babae ay babae lang. So, paano niyo po siya kinakaharap bilang babae? So, kung akala nila sa paningin ng mga tao ay babae lang, we can start ourselves to be women. Women with a potential to be good enough, to be strong enough, and to know our individual worth. Dahil
kung sa palagay ng iba ay babae ka lang dahil sa sarili nilang definasyon, magkaroon ka ng sariling definasyon sa sarili. A definition that you have a strong desire to become, not to become a man, but to become more like a man. At kung ano yung mga mas kaya pang gawin sa babae. And this is more on self-empowerment and women empowerment. So, we have to be aware sa mga bagay na yun. And I should advise that listening to the podcast, listening to those influencers who will help you is very motivational. And also reading books, especially sa fiction. And also a lot of books na mag-render sa atin ng women empowerment. But not only para i-deprive yung mga kalalakihan, but they should be aware of those things also, na yung mga kababaihan ay may sarili ding kakayahan at dapat pakainahan. Yeah, thank you, Ms. Livasana, for giving us your time. And sa huli niyo rin pong sinabi tungkol sa gender, napakaganda na nagkaroon ng boses ang mga kababaihan. So, yan, thank you today. Thank you for your Thank you for watching. participation. And thank you for watching, everyone. Bye!